Magandang araw mga ka-farmers, welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So nandito na naman ako upang magbahagi sa inyo ng munting kaalaman tungkol sa pag-aalaga natin ng pabo at ng ating mga heritage chicken. So ngayon makikita nyo nagpakain tayo ng crack corn para sa ating mga alagang pabo at doon na sa kabila magpapakain tayo ng mga organic feed. Kasi ito yung ating mga breeding, ito yung ating mga nangingitlog. Sila nagpo-produce ng mga itlog para i-incubate po natin. So ayan mga ka-farmers, sa kabila magbibigay tayo mamaya ng mga organic na ating mga ginayat. At dito naman sa kabila magbibigay tayo ng mga ginayat na mga gulay. Ayan, yung mga repolyo at mga iba-ibang gulay na mga pwede pang ipakain sa ating mga alaga. Yan po yung kanilang kinakain ngayon mga ka-farmers. So napakasarap sa mata na paggising natin sa umaga, yan ang ginagawa natin libangan. Napakasarap sa pakiramdam na makita natin yung ating alaga na ganito karami mga ka-farmers. At makikita nyo sa video mga ka-farmers, pina-stop muna natin palabasin yung mga ibang pabo. Alam nyo kung bakit mga ka-farmers? Mayroon tayong isang pasyenteng pabo ngayon. Kaya kailangan natin siyang paliguan, i-separate, ipupunta natin doon sa hospital. Meron tayong pinaka-hospital ng ating mga manok, hospital ng ating pabo. Yung may mga sakit, doon natin sinisiparate hanggang maging maayos sila, hanggang maging malakas, bago natin sila ihalo dito sa karamihan. At mayroong mga nagtatanong kung mayroon ba daw namamatay sa ating mga alaga. Basta't marami na yung ating mga alaga mga ka-farmers, yung mga paisa-isang namamatay, isa, dalawa, tatlo, ay normal na lang sa atin yan mga ka-farmers. Hindi talaga maiiwasan yan. Ito yung dahilan kanina kaya tayo nagpa-stop palabasin sila para hindi apak-apakan yung ating may sakit na pabo. Nangihina. So, kagabi wala pa ito. Ngayong umaga lang natin ito na pansin mga ka-farmers nang magpapakain na sana tayo. So, papakita ko sa inyo. Nandito siya sa loob. Ayan mga ka-farmers, hirap siyang makatayo, hindi siya makatakbo at kailangan nating i-rescue. Lalagay muna dyan sa gilid at mayat maya pagkatapos natin magbigay ng mga pagkain, paliliguan natin yan, bibigyan natin yan ng medisina at ilalagay doon sa hospital ng mga pabo. So nakahiwalay yung hospital ng pabo at hospital ng ating mga manok. So doon pinapagaling yung may mga sakit. At pag siya ay gumaling, makasurvive siya, ibabalik natin siya dito sa labas. So ganyan po yung ating technique. Hindi po pwede na ihahalo po natin dito sa malalakas. Yung may mga sakit, kailangan nakahiwalay po yan. At pagdating naman dito sa ating mga RIR, ay ganito yung ating ginagawa. Halos araw-araw po yan. Para makasigurado tayo. At para makasigurado tayo na fertile egg ang kanilang iitlog. At hindi naman tayo nagbibigay ng laying mass. So, panigurado lang na talagang fertile egg yung iitlog ng ating mga alaga para pag nag-incubate tayo, hindi masayang yung panahon natin na nag-antay sa ating incubator, gumastos tayo ng kuryente para siguradong maging sisiw yung ating mga itlog. At lahat ng mga manok na nandito sa loob ay magkasing edad lang. Talagang sinadya natin yan, i-separate para sila yung mga mangingitlog. So, hindi natin kailangan haluan ng mga ibang edad para ma-determine natin kung alin yung dapat i-dispose, alin sa kanila yung dapat unahin, at alin ang dapat nahuhuli. So, kailangan ganyan po tayo mga ka-farmers. Lalo na pagdating sa ating mga hens. Kailangan alam natin kung saan ang maganda pang mangitlog. Kasi kung hindi na nangingitlog ng maayos, kailangan na nating i-dispose kasi malulugi tayo sa ating mga ipapakain. Pagdating naman sa ating mga alagang manok na mga lalaki, pagdating ng 7 months, pag marami na sila, automatic yan, nagdi-dispose tayo. Kasi ang mga lalaki hindi naman nangingitlog, siguradong tatalonin tayo sa pagkain. At ito na mga ka-farmers, sasagutin natin yung mga katanungan. Kung hindi ba daw mabaho yung ating backyard farm,
Hindi ba daw malangaw? Walang nagre-reklamo na kapitbahay dahil marami yung ating mga alaga. So yung mga katanungan na yan ay masasagot dito sa videos na ito. So bago natin pagkwentuhan yan, pag-usapan yan, kung bago ka palang napadaan sa ating YouTube channel, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. At kung sa tingin mo ako ay nakatulong, nakapag-share ng magandang idea, huwag kang mag-skip ng ating advertisement at isubscribe mo na rin ako. Maraming salamat sa inyo, kaparmers. So ito na mga kaparmers, ito yung ating diskarte. Ibabahagi ko sa inyo, i-share ko sa inyo, para nang sa ganon, kung kayo ay magsimula sa farming business, sa ganitong pag-aalaga, ay magawa nyo rin or mas ma-improve nyo pa, makakuha kayo ng idea mula dito sa akin. At alam nyo ba mga kaparmers, na hindi tayo gumagamit dito ng chemical para sa mga langaw, para itaboy. Ang ginagawa lang natin ay napakasimple lang. Kailangan masipag lang tayo at malinis. So ito po yung ating ginagawa para siguradong malinis yung ating mini backyard farm. At kung meron man tayong nilalagay ditong chemical, yun ay Zonrox or chlorine mga kaparmers. Yun po ang hinahalo natin sa tubig at every 1 month ay nagdi-disinfect po tayo para dito ay maging malinis at syempre yung mga bad bacteria mamatay mga kaparmers. At syempre, protection yan sa ating mga manok. So every 1 month ginagawa natin yan. Ang ginagawa natin ay nililipat muna natin yung ating alaga doon sa likod. Meron tayong net doon. Doon natin muna kinukulong at saka nag-i-spray po tayo ng Zonrox or chlorine na mayroong tubig mga kaparmers. So ayan po yung ating pang-disinfect every month. Ito nakikita nyong kinukuskus natin mga kaparmers. Itong plate na ito ay medyo natagalan nating linisin kaya dumikit siya. At hindi natin yun nalagyan ng rice hull mga kaparmers, nakalimutan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ating diskarte. So ayan, napakadaling kunin mga kaparmers. So every Sunday, yun yung ating schedule sa paglilinis ng ating mga ipot ng manok. So kung mapapansin nyo, bawat isang kulungan ng manok sa ilalim ay mayroong isang plate. So pinasadya talaga yan para hindi tayo mahirapan maglinis. At mga kaparmers, kung wala kayong budget para dyan, pwede kayong gumawa ng yero or plywood mga kaparmers. Mas maganda kung yero. At kung mayroon naman kayong budget, mas maganda pag ganito. At ano nga ba yung nilalagay natin sa ilalim para hindi maging mabaho mga kaparmers? Kailangan po natin lagyan sa ilalim. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung nilalagay natin para makita nyo. Para hindi mahirap kunin, hindi dumidikit at ma-absorb niya yung amoy at saka yung tubig. Kasi yung tubig, pag matubig mga kaparmers, yan po yung nagsasanhi ng amoy at nilalapitan ng langaw. At yung mapapansin nyo, wala po tayong langaw dito mga kaparmers. Ganyan po yung ating ginagawa. Every Sunday po yan. Kailangan tatanggalin. Kasi pag magdalawang linggo yan mga kaparmers, siguradong puno yan mga kaparmers. Mahihirapan na tayong magtanggal. At pagkatapos natin magtanggal ng mga ipot, ay i-pressurize natin ng ating tubig, malakas na tubig. So ayan mga ipot mga kaparmers, ilalagay natin sa sako, ibibilad natin at meron mga bumibili dyan mga kaparmers. Yung iba meron tayong mga tanim, ginagawa natin organic na pataba. So lahat ay ginagamit yan. Walang tapon mga kaparmers, pwede maging pera at pwede natin gamitin, pati ipot ng mga manok. Mas maganda talaga pag mayroon tayong pressurized water. Kaya sa una, wala tayong ganito. Ngayon medyo may improve na tayo mga kaparmers. Dahil yan sa tulong ng ating mga alaga. Siyempre nakakabenta na tayo. Kaya sa una talagang manual nating hinuhugasan yan. Talagang binubuhusan ko yan. Gumagamit pa ako ng bucket para mabuhusan dyan sa mga gilid-gilid. Ngayon, simplihan lang natin sa pagpapapressure ng ating tubig. Tanggal yung ating mga nagpakasabit na mga ipot dyan, yung mga natitira dyan. So, napakasimple lang mga kaparmers. Kailangan malinis lang tayo
sa ating mga alaga. Siguradong hindi yan lalapit ang langaw at wala pong reklamo na makakarating sa atin mula sa ating mga kapitbahay. At ang pinaka-importante dyan mga ka-farmers, kailangan maglagay po tayo ng rice hull dyan sa binabagsakan ng ipot. Mamaya mga ka-farmers, ipapakita ko sa inyo. So doon sa mga plate na yon, pagkatapos natin hugasan, i-dry muna natin yan, patutuloyin. Pagkatapos natin patuloyin, pag ibinalik na natin dito, ay kailangan tayong maglagay ng rice hull. Ito na yun mga ka-farmers, ito na yung sinasabi ko. Kailangan natin yan lagyan ng rice hull bago natin ipasok ng lubusan. So ito na yung mga ka-farmers, kailangan maglalagay po tayo ng rice hull. Kasi pag naglagay tayo ng rice hull mga ka-farmers, i-absorb niya yung tubig. At ang mangyayari, pag nagtanggal tayo ng mga ipot, napakadali lang tanggalin. Hindi na siya didikit dito sa plate na ito. Yung nauna natin tinanggalan ng plate, nakita nyo kanina, yun ang nakalimutan natin lagyan ng rice hull mga ka-farmers. At hindi lang ito mga ka-farmers, mayroon pang isang sekreto kaso wala tayo ngayong carbonized na rice hull. Mas maganda kung mayroon tayong carbonized na rice hull. Talagang walang amoy pag yun ang ating ginagamit. So subukan nyo mga ka-farmers, pag mayroon kayong carbonized na rice hull, yun ang ilalagay natin dyan. Ilalatag natin at sigurado walang amoy mga ka-farmers. So since wala tayong carbonized, ito lang muna mga ka-farmers, yung rice hull. Kasi wala na tayong oras sa paggawa ng carbonized. So ayan po yung ating mga ginagawang technique para malayo po sa reklamo at hindi po mangamoy yung ating maliit na farm na ito mga ka-farmers. Kasi makikita nyo naman kung gaano karami yung ating mga alaga. So ayan, sa mga nagtatanong, ayan po yung ating sikreto. Kailangan sipag at tiyaga. Kailangan hindi po tayo dugyot sa ating paligid. Kaya syempre, hindi lang dito yung ating mga alaga umiipot. Pati na rin doon sa mga gilid-gilid. Kaya pag may nakikita tayong marami ng ipot, pina-flushing natin yan ng tubig. Para siguradong hindi na dumami. Kasi pag dumami, mahihirapan na tayong linis at saka maaaring langawin po yung ating paligid. So makikita nyo naman kanina habang tayo naglilinis ng ipot, walang lumalapit na langaw. Ganyan lang po yung ating technique. So sana nagkaroon na naman kayo ng munting idea. So ayan yung magiging resulta mga ka-farmers. Parang nakapatong lang yung mga ipot at saka dry siya, hindi siya basa. Magiging basa na lang yan pag nabuhusan niya ng tubig kasi ina-absorb niya yung mga tubig na galing sa ipot. Kaya nababawasan yung amoy. Hindi talaga makukuha yan 100% yung amoy kasi yung ipot na yan, amoy ipot talaga yan. Ang ibig kong sabihin, pag nabawasan ng basa yung ipot, magiging dry, hindi na siya masyadong nangangamoy. So yan po yung ating diskarte. At pagkatapos niyan, every Sunday, kailangan nililinis. So ayun lang mga ka-farmers, medyo mahaba-haba ng ating kwentuhan. Hanggang dito na lang. Sana ay mayroon kayong nakuhang munting aral mula dito sa ating munting backyard farm. So kaway-kaway sa mga gustong magsimula ng ganitong business. So masasabi ko lang, panalo, basta't masipag ka lang. So ayan lang, magandang araw at magandang buhay. Walang susoko, tuloy-tuloy lang. Sipag at tiyaga mga ka-farmers. Mabuhay po tayo.